be rich with heavenly grace. The dream, it's haunting me. It's also in me. Ave Maria, welcome po sa Franciscan Time Now. Tayo po nasa ika-12 ng Setyembre, September 12, 2024. Hello po mga brothers and sisters in Christ, at magsamahan niyo po ako, ang inyong makakasama dito sa ating Franciscan Time, ang inyong host, Father Johannes Jeremy Maria Salice or Father Jeremy of the Franciscan Friars of the Immaculate Bukidnon Mission. Dito po tayo sa Marian House, Our Lady Queen of the Most Holy Rosary. Ayan. At of course, pwede niyo po kung samahan. Ayan. Samahan niyo po ako. Hindi lang rin po sa Facebook. Naran din po tayo sa TikTok, Father Johannes Jeremy. Sa Instagram din po, Johannes Jeremy. At sa YouTube channel ng Kato Pinoy. Ayan. So, ayan po yung ating mga social media account. Kung gusto nyo po akong makita yung ating mga post, no? Ayan, about kay Mama Mary, about, of course, sometimes para patawanin din kayo. Ayan. At ayan, nanonood na sa atin. Batiin natin. Bago tayo mag-start ng ating prayer, batiin muna natin si LB Jem Ligara. Ayan, nanonood sa atin. Via Facebook po tayo ngayon. At si Rika Akyatan, Ave Maria Father. Ayan. At shoutout din natin si Pado Kim Friendly. Ayan, si Kim. Ayan. At si Mary Jane Villarin Otohan. Ayan, malapit ng piyesa sa inyo, Mary Jane. Di ba? Sa Bicol, ayan, sa Peña, Francia. So tayo po muna yung manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O high and glorious God, enlighten the darkness of my heart. Give me an upright faith, sure hope, perfect charity, wisdom and knowledge, O Lord, so that I may keep your holy and true commandments. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. May Immaculate Our Lady Queen of the Seraphic Order, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So magandang hapon po sa inyong lahat, at alam ko po ngayon ay kapistahan, no, or memorial ng Holy Name of Mary. Ayan. So sa lahat po ng mga may Mary diyan, no, especially sa mga FFI, yeah. May mga natin, no, Mary, Father Jeremy Mary Salice, no. So sa lahat po ng mga Maria, Mario, Maris. Ayan, happy feast day po sa inyong lahat. And ayan, shout out natin, ayan, nanonood din sa atin si Sister Tess Catherine Bandi from Bicol. Ayan. So, samahan niyo po ako sa ating Franciscan Time Now. Marami po tayong pag-uusapan. Nandyan po yung ating Franciscan Franciscan News. Ayan, nandyan din yung ating commentary mamaya, no? Medyo maganda ng konti yung ating commentary, Franciscan News. Nandiyan yung ating Franciscan Trivia, Franciscan Calendar, no? Sa liturgy, and of course sa life ni Saint Francis. Itutuloy natin yung kay Blessed Thomas Celano, at sa ating mga kapatid, ayan, na mga kasama natin ngayon sa ating live Facebook program ng Franciscan Time Now. So, bago po lahat, ayan, i-shoutout natin. Sabi ni Sister Mary Jane Villarin Otohan, Mary Elizabeth, Mary Francesca, wow! So, dalawa palang Mary niya.
Swerte si sister. Ayan. And of course, shoutout natin si Richard Ramirez Rosete, nanonood din sa atin ngayon. Si Sister Tess Catherine, sabi niya, hello po, Father Jeremy Maria. Ayan, hello din po. Shoutout din natin si John Vincent Gachon. Ayan, nanonood sa atin ngayon. Si Kuya Sai Sentino, ayan. Advance happy fiesta sa inyo dyan sa Peña Francia o sa Divino Rostro. Ayan. Okay, so puntahan po natin ating first batch ng ating shout out dito sa Franciscan Time Now. Of course, ating i-shout out ang ating butihing Mr. General or Father General, Father Immaculato M. Aquali, at sa mga FFI General Council tulad nila Father Maximilian Zangherati, Father Gianfrancesco Fracarlo, Father Alphonse Bruno, and sa lahat po ng mga FFI General Council dyan po sa Italy. And of course, batiin natin yung mas malapit sa atin. Shoutout natin ang FFI Philippine Delegation. Ayan. Pinangungunahan ng ating delegate, Father Januarius M. Tindoy, Father Giuseppe or Joseph M. Ortiz, Father Mark De Leon, ang ating Econom Delegate, Father, and of course, ang inyong lingkod, Secretary sa Delegation, and sa mga, ayan, sa ating mga kapatid na Franciscan Friars of the Immaculate sa Philippine Delegation, unahin natin ang sa Luzon, ayan, batiin natin ang FFI Lagro, no? FFI Lagro, Father Angelo Michele, ayan, and community. And of course, batiin natin ang FFI Naga Bicol, ayan, si Father Conrad M. Flores at sa mga community at sa Radyo Caritas Marie, dyan po sa FFI Naga Bicol, Camarines Sur. And of course, batiin din natin, shoutout din natin ang FFI Talamban, na headed by ang kanilang guardian, Father Mark M. Daligon, Father Illuminatus, and community, ayan, Father Mark, and so on. And also, shoutout din natin ang FFI Tulo-Tulo, ayan, sila ang Father Guardian, Father John Anthony M. Napolis, ayan, at sa community nila dyan, no? Medyo malaki-laki ngayon ang community dahil nandyan din ang ibang mga bagong pari na na-ordain last July 15. And of course, dumating na rin. Ayan, welcome to the Philippines kay Father Carlo Villamor, ang bagong Novice Master, ayan, ng FFI Philippine Delegation. And at the same time, batiin natin, ayan, shoutout din natin sa FFI Cagayan de Oro, no? Nandiyan ngayon si Father Vincent, ayan. At of course, ang guardian po dyan, superior, si Father Joshua de los Santos, ayan, shoutout natin ang FFI Cagayan. And of course, huwag nating kalimutan ang FFI dito po sa Bukidnon, sa ating community mismo. Ayan, sila Father Alfonso Salazar, Fa Jan Joseph Dairit, Fra Antonio Anyero, Fra Jan Vincent na paalis na rin ngayong araw na ito papuntang Cebu. Ayan. At ayan. So yan po yung ating community dito sa FFI Bukidnon, Ogabok. Ayan. So shoutout po sa inyong lahat, and shoutout natin, ayan, si Sister Marisa de la Cruz Kim. Ayan. Magandang hapon, Sister Marisa. Kay Sister Ruby Mortos Gudes. Good afternoon din. Maayong, limutan ko na yung Bicol. So, magandang hapon, Sister Ruby. At of course, shout out natin ang ating kapatid, si Sister Biralyn Salice Taguligan. Ayan. And shout out din natin, nanonood, si Brother Richard Dasalia. Tatama ba? Dasalia o Dasala? Okay. So, good afternoon po, Brother Richard Dasala. And of course, batiin natin ang ating mga kapatid na babae, Franciscan Sisters of the Immaculate all over the world, particularly sa FSI, Franciscan Sisters of the Immaculate Philippine Delegation,
at sa ating kapitbahay dyan po sa FSI, Franciscan Sisters of the Immaculate Kihari. Sa Marian House, Our Lady of Peace, kila Mother Presentacion, Sister o Mother Agnes, and Sister Monica. Ayan, nakasama natin kaninang umaga. Diyan po tayo nagmisa sa chapel ng Franciscan Sisters of the Immaculate sa Kihari. So, binabati po natin ang lahat ng mga FSI sa Philippines and sa mga ibang part ng world, no, na nakaaabot itong ating Facebook Live ng Franciscan Time Now. And of course, batiin natin din ang ating mga kapatid sa ibang Franciscan, ang Franciscan Capuchin, Franciscan Minors, Franciscan Conventual, ayan. Sa mga Third Order Regular, kila Sister Rubilin, ayan, sa Oblate Hospital Franciscan Sisters, dyan po sa Malaybalay. Kay Sister Gina rin ng Oblate Hospital Franciscan Sisters sa Laguna, ayan. Kay Father, bakit nakalimutan ko parati? Nako. Anyway, next time susulat ko na yung pangalan nila, Father, no? Lalo niya dyan sa Mindanao Inter-Franciscan Vocation Animators. Ayan. So, shout out sa inyo lahat. Good afternoon. Okay, sabi ni Brother D. Merla Taguligan, hi Father, good afternoon po. Ayan. So, shout out din kay Brother June Merla Taguligan, ayan, ng Valenzuela, Metro Manila. At kay Johannes Dave, ayan. Siguro nanonood din, hopefully. So, ayan po, shout out sa inyong lahat. At dumako po tayo sa ating balitang Francescano. So, sa first week pa lang po ng September, September na pala, mga igsuon, mga brothers and sisters, no? Mga tugang, September na pala, no? Wow, ang bilis ng panahon, no? Ayan, lumabas na si Jose Marichan. No? Lumabas na si Jose Marichan kay Berna. So, ayan po, sa first week ng September, marami pong nangyari sa atin. Sa Pilis, particularly dito po sa FFI Bukidnon. Andyan po ang first Saturday with Mary natin sa Our Lady of Lourdes Parish sa Camp Phillips. Ayan. So, maraming salamat po sa mga parokyano, mga dumalo sa ating Saturday with Mary diyan po sa Camp Phillips, na sa Del Monte. And of course, shout out natin at pasalamatan si Father Irap. Ayan, Father Irap, hello po, shout out po sa inyo. Maraming salamat. At of course, salamat sa mga nag-prepare at especially sa food ng mga Salamat po. At naging successful naman yung ating Saturday with Mary diyan po sa Camp Phillips last Saturday. And last Saturday ay nag-start na rin po yung retreat ng mga YFI Damilag, no, chapter. Kaya nga po nung September 8, ayan, nagkaroon po tayo ng Manyanita kay Mama Mary dito po sa ating church, no? Diyan po sa magandang magandang statue ni Mama Mary, pagbungad niyo pa lang sa dito sa ating convent, no? Ayan. So napakaganda po, no? Dinaluhan ng mga meme, no? Ng mga YFI, no? Mga friars itong ating Manyanita, no? At of course, after ng Manyanita natin, may konti tayong painit, ayan, breakfast sa mga nag-attend po. And at the same time, during mass po ng September 8, ayan, meron tayong yung admission ng mga 15, no? Wow, thanks be to God, no? Meron po tayong 15 na youth Franciscans of the Immaculate sa Damilag chapter. And of course, pasalamatan natin si Sister Nitz Tagapulot na siya po ang nagpulot, joke lang, nag-gather nitong ating mga youth para sa Damilag, para i-consecrate ang mga youth at maging part ng ating pamilya
sa Youth Franciscans of the Immaculate. So congratulations po sa 15 nating bagong youth dyan po sa YFI Damilag. And salamat din uli kay Sister Jen Opelina na nagtabang rin po, nagtulong kay Sister Nitz para sa success ng retreat and consecration ng mga YFI Damilag. And of course, masaya po tayo sa mga nangyari at yun lang po, meron ding malungkot na nangyaring balita sa atin, lalo na sa Philippine delegation, kay last September 7 ay kinuha na po ni Lord at ni Mama Mary ang ating kapatid na si Fragiles Cruz dyan po sa na kabilang po sa FFI Tulo-Tulo community. So kami po ay nagdadalamhati, nalulungkot syempre dahil matagal din kasama din natin si Fragiles, no, sa kahit pa paano sa Italy rin, no, and also of course sa Philippines. So sa mga naiwan ni Fragiles na mga family, of course, ayan, tayo po ay condolence po, no, at na tayo po ay nakikiramay sa mga naiwan ng ating kapatid na si Fragiles M. Cruz at this coming bukas po o ugma tomorrow ang kanyang libing dyan po sa FFI Tulo-Tulo Cemetery dyan po sa ating sa convent po dyan sa FFI Tulo-Tulo. So isama po natin si Fragiles sa ating panalangin at misa, particularly bukas, no, na kanyang living. So muli po, condolence po sa mga family, relatives ni Fragiles M. Cruz o pangalan Dani ba? Danilo Cruz yata siya, no? Kanyang baptismal name. So at napakaganda kasi, no, September 7, so bisperas ng birthday ni Mama Mary siya kinuha ni Lord at ni Mama Mary. So at least hopefully ayan, meron na tayong isa pang magdadasal sa atin doon sa langit. Okay? So yan po yung ating more or less Franciscan, no? May masaya at meron din pong malungkot sa ating balitang Francescano na nangyari this first week of September. And dumako na po tayo sa ating commentary naman. Pag-usapan natin. Ayan. At bago po tayo pumunta sa ating Franciscan commentary o pag-usapan natin, shoutout din natin si Sister Helen Lekin. Tama ba? Sister Helen Lekin. Ayan, shoutout natin. Nanonood sa atin ngayon. At ang ating pong Franciscan commentary o pag-usapan natin ay itong pagkakahuli sabi nga, sa disappointed, nakalagay sa Facebook, disappointed son of God. Ayan, walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Ayan. At of course, magandang birthday gift din ito ni Mama Mary sa atin, no? Dahil September 8, birthday ni Mama Mary, sumuko si Pastor Kibuloy. Ayan, sa autoridad. Hindi po totoo na kusa po siyang sumuko, no? Of course, ang pinapaniwalaan po natin ay yung mismong PNP. At of course, ang ating Pangulo na si Ferdinand Marcos, no? At yan po ang totoo, no? Sabi nga po sa balita, kung hindi siya binigyan ng ultimatum, ay hindi po siya susuko. Oo, no? So anyway, ito pong ating balita ay galing sa Manila Bulletin. Ang nagsulat po ay si Antonio Colina Deport. Ayan, hindi po atin itong balita. So, para wala pong infringement na mangyari, atin lang pong babasahin ang report ni Brother Antonio sa Manila Bulletin, no? Ayan. Kinuha po natin to sa Manila Bulletin website, itong balita tungkol kay Kibuloy. Ang sabi dito, 5 more pastorals complain of sexual assault by Kibuloy, no?
So ito po ay ngayong araw na ito, no? So sabi dito sa balita, Davao City Police Office Chief Coronel Hansel M. Marantan said that 5 former members of the Kingdom of Jesus Christ recently appeared to report that they were allegedly sexually molested by Pastor Apollo C. Kibuloy. So, ibig sabihin po, meron pang 5 na lumabas na nag-aakusa kay Pastor Kibuloy ng sexual assault. No? Ayan. Ituloy po natin. Sabi dito, Marantan or Police Chief Marantan said in a press conference on Thursday, September 12, so ngayon lang po, karon, no? That the victims who used to be pastorals of the innermost circle before they left KOJC last year reached out to him immediately after the Senate investigation in aid of legislation on the police operation at the KOJC compound conducted by Senator Ronaldo Bato de la Rosa last September 7. He said, ayan, so bago po natin ituloy, ayan, shoutout din muna natin si Sister Inday Erquita Montefalcon, nanonood sa atin ngayon. Magandang hapon, Sister Inday Erquita Montefalcon. Ayan. Sabi po dito, he said that the alleged victims, 2 of whom he spoke with face-to-face, while 3 others by a video conference, were crying, umiiyak, while narrating how they were sexually abused at the age of 13. Biruin mo yan. Wow. They were shaped and they were brainwashed and indoctrinated until such time that they accepted their fate. Pero mali yan, but that is wrong under the law. If sexually molested minor at that, it is equivalent to violation under the law, he said. Ang nagsasalita po dito ay si Coronel Marantan, Police Colonel Marantan. In a statement to the media, Israelito Torreon, lead counsel of KOJC, said that he has yet to verify the statements and identifies of these alleged victims with the city police director, as he could not speculate if this allegation were true or fabricated to smear the good name and reputation of Kibuloy. I pray that the PNP, Philippine National Police, would handle the investigations of these new alleged cases with care and professionalism, and not subject the same too much publicity owing to the high possibility that these alleged new complainants may have been influenced only by some forces whose aim is not to obtain justice but to score much needed political points, he said. Ayan. Ito po ang nagsasalita ay yung abogado ni Kibuloy, si Torion, Israelito Torion. Ayan. So sabi niya, ayon kay Israelito Torion, ay baka fabricated lang o gawa-gawa lang itong accusation na lumabas, ayan, against na naman kay Kibuloy. Marantan said that the victim were recruited to serve the religious group at the age of 12 with the promise of giving them free education, but were never sent to school. Uy. Magaganda po sila at may mga lahi po sila. Mga lahi nila European and American. Hindi ko na alam kung anong mga lahi pa. Sabi ni Marantan, no? Police officer Marantan. They are beautiful and they have races. The races are European and American. I don't know what other races. They are very beautiful, he said. Marantan said that carnal knowledge with the victim was the final rites before becoming pastoral of the innermost circle, who he claimed enjoyed more privilege as compared with other KOJC members, living as queens and princesses. Nako. He said that alleged victims wanted to report the abuse when they left KOJC but were reluctant because they were afraid to share their experiences. No? Marantan said that police would file charges against Kibuloy for violation of Republic Act 7610
also known as Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. You know what's the common situation among the victims? They all come from broken families. Those who fit the standards of Kibuloy. Kinuha niya, were recruited and prepared them to be pastoral and became innermost circle, he said. So alam niyo po, yun po talagang mahirap, no? Yung mga kabataan na galing sa mga broken families. Ayan, no? Yan po sila yung madalas nagiging biktima ng mga pang-aabuso, no? O nagagawa ng hindi maganda kasi of course, wala yung nanay o wala yung tatay, no? Single parents, no? So ayan po. Marantan said that the victim chose to remain silent despite the alleged abuses, as they were told that the angels of death would come after them if they break the code of secrecy by reporting the sexual assault to authorities to get even. Nakita mo, tinatakot itong mga bata na ayan, no, na ano yun sila ng ano daw, angels of death, ng kamatayan. Pag kanilang ni-report yung ginagawang kabastusan nito ni Pastor Kibuloy, no? If there is a violation, kunyari sinabi mo, for example, if you say that they are sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angels of death. Ayan. The angels of death would come in to get even, and to get even means papatayin ka. At pati yung mga genes line mo, yung mga magulang mo, mga kapatid mo, you and your family, including your parents, sibling, will be killed, he said. No, kita nyo po, no? So, tinatakot po itong mga ano, no, mga minors ni Kibuloy, no, na pag nagsumbong, no, pupuntahan daw ng kamatayan at papatayin yung kanilang mga magulang at kapatid, no. So, grabe talaga, no. On Sunday, September 8, Kibuloy and his co-accused, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Crescente Canada, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Silvia Semañez were arrested by authorities inside the compound. Police Brigadier General Nicolas Torre III, Director of the Police Regional Office, or PRO, Davao, said that Kibuloy hid at the ACQ College of Ministry, a Bible school inside the compound, no? Alam niyo po, grabe ang laki pala nitong ano, no? Itong compound ni Kibuloy, no? Then siguro kung ano, no, hindi kayang pasukin na ano to. Maliit na grupo ng pulis kasi biruin mo ilang hektar 'yon, no? He said that Kibuloy was taken from the compound, boarded one of the vehicles, escorted by the PNP Aviation Security Group to the airport, and brought to Manila via a C-130 plane, which landed at the Tactical Operation Group, Davao, at the old airport in Barangay Sasa near the compound. Kibuloy is facing charges of child abuse and qualified human trafficking, along with co-accused Roy Crescente, Pauline, Ingrid, and Semanes. No? Pauline was arrested last July 11 at her residence in Emily Home Subdivision in Barangay Cabantian here. The suspect have 2 warrants of arrest issued by the Davao City Regional Trial Court, Branch 12, and the Pasig City RTC last April. Last May 28, the Supreme Court 2nd Division ordered the transfer of the 2 criminal cases from the Davao City RTC Branch 12 to the Quezon City RTC. The Senate ordered the arrest of Kibuloy last March 19 kasi hindi man siya sumisipot, no? After he was cited in contempt for defying its order to appear in the investigation of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Okay. So, ayan po, no, mga brothers and sisters, narinig niyo po yung balita ito sa ginawa nitong Son of God.
disappointed son of God, no, na si Pastor Kibuloy, no. So kita niyo po, no, marami pa pong naglabasan, no, 5, sabi dito, 5 bata pa uli ang lumabas na nagte-testify sa ginawang kahalayan, no, na hindi maganda nitong si Pastor Kibuloy, no. So alam niyo po, yan ang mahirap, no, kapag kapag ikay nagpapanggap pero hindi naman totoo, no. Ang nakakalungkot lang po ay may mga tao pa rin na nasa likod niya na kahit na alam na yung mga pinagagawa nitong kanilang pastor ay nandiyan pa rin pong sumusuporta ng walang na para bang hindi ginagamit ang utak at puso nila, no? So of course, tayo po ay hindi nanguhusga, pero ang ating sinasabi ay yun lang din pong na alam natin na nasa katotohanan, no? Lalong-lalo na yan po ay nasa ng batas, no? ng pamahalaan, no? Of course, hindi naman tayo na ang po natin ay ang katotohanan lang ang dapat na mamayani o lumabas, no, sa bandang huli, no. So alam niyo po, kaya nga po very very significant kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, no, nahuli siya sa mismong birthday ni Mama Mary, September 8, no. So tingnan niyo, ito pa naman si Kibuloy hindi naman naniniwala, no, kay Mama Mary, no. And alam niyo po, kaawa-awa yung mga na-brainwash, no. At alam niyo, sa totoo lang din po, itong KOJC isang kulto po, no. Isa pong kulto, no. Nakikita niyo naman, no, kung paano i-manipulate, i-brainwash itong si Pastor Kibuloy, yung mga kanyang mga alipores, kanyang mga disipulo, no. Kita nyo nga, no, para hindi daw magsumbong itong mga bata sa ginagawang hindi maganda sa kanila Kibuloy, no. So sabi, no, nag-create siya ng istorya na keso papatayin, no, ng angel of death yung kanilang mga pamilya, no. So kita nyo po ng hindi magandang asal o itong ni Pastor Kibuloy, no. Hopefully nga po na mabigyan ng hustisya, of course, no, matulungan itong mga biktima nitong si Pastor Kibuloy, no, na kawawa naman po, alam nyo, lalo na yung mga babae, no, hindi na nila mababalik pa kung ano yung nawala sa kanila, no. At syempre magiging trauma sa kanila yung mga na ginawa sa kanila nitong si Pastor Kibuloy. So isama po natin, ipagdasal po natin na sa bandang huli ang katotohanan at katarungan ang siyang mamayani dito sa kaso ni Kibuloy, no. At of course, sana rin, no, maano rin yung mga taong nasa likod na siya nagproproteksyon at dito kay nagbibigay ng suporta pa rin, no, kahit na sa maling paraan dito sa disappointed son of God na si Pastor Kibuloy. So ayan po. Yung mga brothers and sisters, anong masasabi nyo dito sa kaso ni Pastor Kibuloy, no? So isabihin nyo lang po yan sa ating comment section ng ating live Facebook Franciscan Time Now. Pwede nyo pong ilagay sa ating comment section kung anong sa tingin nyong masasabi nyo dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. And hindi lang po yan, no? Ang kaso niya hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi may kaso rin po siya sa Amerika, sa FBI, at siya po ay wanted, no? Wanted. So ayan po. Gawawang nila lang. So patuloy po tayo, mga brothers and sisters, sa ating Franciscan Time Now, at dumako na po tayo sa ating Franciscan Trivia, no? Ayan, yung hinihintay ninyong lahat. Sa pong ating Franciscan Trivia ngayong September 12. So, makinig po kayo mabuti. Pwede nyong sagutin letters lang or pwede rin buo, letters at saka pangalan.
So ang ating pong Franciscan trivia, makinig po kayong mabuti, ay who is the friar who went with Saint Francis to Mount Laberna together with friars Leo, Maceo, and Angelo? No? So sino po yung friar na kasama ni Saint Francis sa Mount Laberna kung saan na doon po niya na-receive yung stigmata? No? So may kasama po si Saint Francis na mga friar, si Leo, Maceo, and Angelo, at isa pang friar. Sino tong friars na kasama rin? Makinig kayo mabuti. Letter A, Fra Elias. Letter B, Fra Rufino. Letter C, Fra Illuminatus. Or letter D, Fra Giles of Assisi. Yan. So, sino po dito sa apat na sinabi natin, A, B, C, D, ang kasama ni Saint Francis at nila friars Leo, Maceo, and Angelo? A, si Fra Elias ba? B, si Fra Rufino? C, si Fra Illuminatus? O D, si Fra Giles of Assisi? No? So hulaan ninyo, o kung alam ninyo, ayan, ilagay nyo lang sa comment section ng ating video ang inyong sagot. A, B, C, or D. Ayan. At ayan, may nag-comment, sabi ni Biralyn Salise, if sinasabi niya wala siyang kasalanan, dapat hindi siya nagtago. Totoo. Totoo nga naman, no? So, sang-ayon ako dyan, Sister Biralyn, no? Kasi kung talaga nga siya ng Son of God, bakit siya nagtago? Di ba? Si Lord nga hindi nagtago, di ba? Si Jesus nga hindi nagtago. Hinarap niya si Pilato, hinarap niya yung mga ano. So kung wala siyang kasalanan, bakit siya nagtago? Very good, no? Common sense man lang, di ba? And shout out din natin si Sister Yolanda Paca, ayan, Sister Fatima, mayong hapon. Good afternoon. At dumako na po tayo. So, dumako po tayo sa ating second batch ng shout out. Tayo po ay nasa 5:38 na yata, 5:39. Ayan. So, shout out natin ang ating obispo, Bishop of Malaybalay, Bishop Noel Toto, ayan, Pedregosa, at sa ating Chancellor ng Diocese, Father Alfred Delfino. And shout out din natin ang ating tatay, parish priest ng Immaculate Conception, si Father Bong Namokot, ayan. Ayan din si Father Nads Gamolo, si Father Bart or Father Antonio Villarin, ayan, ating confessor. At sa lahat ng mga parokyano, kay Tata, ayan, kay Sister Bilma, at sa lahat ng mga parokyano, server, at kay Sister Pau Pau, Sister Faustina ng youth ng President ng Youth Parish, ayan. At sa lahat po ng parokyano ng Immaculate Conception, Manolo Portich, ayan, binabati po natin kayo, shout out. At sabi ni Sister Yolanda Paca, hello po, Ave Maria, ayan. And then, of course, batiin din natin ang ating mga Mim and Toffee Bukidnon, Third Order Franciscans of the Immaculate. Sila Sister Fatima, ayan. Sister Juliet o Ate Juliet Arapia, Sister Angela, Ate Susan, Sister Francesca, kay Sister Gemma Ligara, ayan. Batiin din natin sila Sister Janet, Sister Mildred, Sister Leah, Sister Nene, Sister LB Joy, Sister Jen Opelina, Sister Jackie Roma, Sister Levi Elliot, Sister Mary Jane, Sister Mel Petakurin Gutwal or Sister Padat, ayan. Sister Nitz Tagapulot, Sister Bilma Olaguir, Sister Inday Talibong, kay Ate Meli Sotomayor, ayan. Kay Brother Rainier, ayan. Sister Yolanda Dadang, at sa lahat ng mga Mim, Gabok, Diklum at Damilag na hindi natin nabanggit, ayan, shout out sa inyong lahat ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live. And of course, shout out natin ang ating mga Youth Franciscans of the Immaculate dito po sa Gabok, ayan, especially sa ating mga officers, sa ating beloved President and Treasurer, si Flory May, ayan, kay Sister Mary Ann Logroño,
kay Sister Jane and Joanne Ompok, Sister Jenaline, si Brother Jan Nino, Brother Clyde, Brother Jacob, kay Sister Carmela Balendez, ayan, Brother Brian, at sa lahat ng ano rin po, altar server and YFI ng Gabok or Bukidnon. Ayan. And binabati rin natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa faith. Ayan. Mga kaibigan natin at mga benefactors, sila Ate Malu, Kuya Albert at Agustin family. Kila Sister Liza Caril Romali Ben family, kay Ate Sally Godriel at sa kanyang pamilya at sa Divine Mercy Riverview Group, yan po sa Cagayan de Oro. Batiin din natin si Brother Oscar Balendez, ayan. Brother Romer Gutwal, ayan. Sister Mads Moto, Sister Ines Adianes, ayan. At sino pa? Si Brother Pio din, no? And batiin din natin si Sister Jing Babia, Sister kanyang si Eddie, Brother Eddie Babia, ayan. Si Maria Teres, tama ba? Teres Marie, ayan. Legara at si Mary Pauline. Palit pa pero anyway, si Mary Pauline Babia, ayan. Shout out din natin. Ayan. And of course, sa Tugot family, ayan, kay Mami Inday, kay Brother J Tugot, ayan, sa Tugot family dito po sa Bukidnon, ayan, binabati rin po natin. Shout out. At sa mga kapatid natin na mga Mimentofi ng Cebu, ayan, kay Nanay Bening, Beniranda Lopez, Sister Elsa Capidos, ayan, kay Sister Lawrence, ayan, Sister Lawrence, at sa mga YFI din ng Tulo-Tulo, ayan, Tulo-Tulo at sa Cebu, ayan. At Bohol, ayan, YFI Bohol, ayan, sa mga YFI Bohol din po. And shoutout din natin si Brother Arnold Yurong. Ayan. At sa mga kapatid natin na mga hindi natin nabanggit, ayan, dito po sa Mindanao na mga kapatid natin at benefactors, shoutout po natin kayo kay Ate Marilyn pala, Sister Marilyn Ladao. Ayan, shoutout natin na dyan po tayo nag-launch last September 10, kapistahan ng kanilang patron sa barangay, si Saint San Nicolas de Tolentino. Ayan. Okay, at dumako naman po tayo sa ating Franciscan Marian Liturgical Calendar. So, ano pong meron sa ating kalendaryo this coming week? No? So, bukas po, September 13, ay ang memorial, obligatory memorial ni St. John Chrysostom, Bishop and Doctor of the Church. At September 14 po ay Fiesta, the Exaltation of the Holy Church. So, feast po this coming Saturday. At meron pong note sa general calendar na sabi po na ang Vesper Mass and Second Vesper tomorrow, hindi pala, Saturday pala. Sa Saturday, no, ay dapat exaltation of the cross, no? So sa mga religious ug mga pari na nagpe-pray ng breviary, so ang second vesper po ay hindi sa Sunday or evening prayer 1 ng Sunday, kundi ang exaltation of the Holy Cross. According po yan sa General Roman GRMN, no? General Roman calendar norms, no? Norms po sa liturgy. Ayan. Then of course sa Sunday, ang ating 24th Sunday in ordinary time, ang ating pong Psalter ay sa week 4. At sad to say, ngayong this year ay pumatak ang September 15 sa Sunday, so hindi po ma-celebrate ang feast ng Our Lady of Sorrows. Pero po sa iba na ang kanilang simbahan, tulad po ng ating FFI Talamban, na ang kanilang simbahan ay dedicated sa Our Lady of Sorrow, so yan po ay pwede nilang i-celebrate this coming Sunday. So happy fiesta po sa ating mga kapatid dyan sa FFI Talamban this coming Sunday.
At sabi naman din po rito, so this Sunday rin po ay Rogations Day or Embers Day. Okay. And Monday, September 16 ay merong si Saint Cornelius Pope and Cyprian Bishop Martyrs. Obligatory memorial po. And then, of course, September 17, ayan, 8th centennial. So, 800 years ng stigmata ng ating Seraphic Father Saint Francis. So, yan po ay piyesta, lalong-lalo sa ating mga Franciscan at sa mga kapatid nating Franciscan. Then, September 18, ayan, feast ni Saint Joseph Cupertino. Wow. At September 19 naman, ay memorial ni Saint Januarius Bishop and Martyr o di kaya ni Saint Francis Mary Camporoso. So September 19 pala ay feast day ng ating delegate Father Januarius, no? Kay pala Saint Januarius pala sa September 19. So ayan po yung ating Marian and Franciscan liturgical calendar. Markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo sa mga piyesta at mga ating sa piyesta po na ating kalendaryo. At yan, sabi ni Sister Tess Catherine, letter B. Sagot ni Sister Catherine ay letter B sa ating Franciscan Trivia. At sabi naman ni Sister Biralyn, September 16, birthday ni Mama. Birthday ng aming nanay, si Elena Salise Prado. Okay. So yan po yung ating Franciscan Marian liturgical calendar. At dumako po tayo ng mabilis dahil medyo yung ating time yata, no? So, ayan, binuo ni Sister Tess Catherine yung kanyang sagot. Sabi niya, letter B, Fra Rufino, ang answer sa ating Franciscan Trivia. Anyway, ulitin natin po sa mga gusto pang sumagot sa ating Franciscan Trivia. Ulitin natin yung tanong, who is the friar who went with Saint Francis to Mount Laberna, together with Friars Leo, Maceo, and Angelo? So, sa Tagalog po, sino ang kasama ni Saint Francis sa Mount Laberna nung siya nakareceive ng stigmata? Nila Leo, Friars Leo, Maceo, and Angelo. A. Fra Elias, B. Fra Rufino, C. Fra Illuminatus, or D. Fra Giles of Assisi. So, sino sa apat na ito ang nakasama ni Friars Leo, Maceo, and Angelo doon po sa Mount Laberna? Okay? So, dumako tayo sa ating Franciscan origin. Binabasa pa rin po natin itong first life ni Blessed Thomas Celano. Ayan, sa Omnibus of Resources, chapter 9 and number 22 na po tayo. Kasi last time, nasa number 21 tayo. So, basahin po natin. But when on a certain day the gospel was read in the church, how the Lord sent his disciples out to preach. The holy man of God, assisting there, understood somewhat the words of the gospel. After Mass, he humbly asked the priest to explain the gospel to him more fully. When he had set forth for him in order all these things, the Holy Francis, hearing that the disciples of Christ should not possess gold or silver or money, nor carry along the ways scrip or wallet, or bread, or a staff, that they should not have shoes or two tunics, but that they should preach the kingdom of God and penance. Immediately cried out exultingly, "This is what I wish, this is what I seek, this is what I long to do with all my heart." Then the Holy Father, overflowing with joy, hastened to fulfill that salutary word he had heard, and he did not suffer any delay to intervene,
before beginning devoutly to perform what he had heard. He immediately put off his shoes from his feet, put aside the staff from his hands, was content with one tunic, and exchanged his leather girdle for a small cord. He designed for himself a tunic that bore a likeness to the cross, that by means of it he might beat off all temptations of the devil. He designed a very rough tunic so that by it he might crucify the flesh with all its vices and sins. He designed a very poor and mean tunic, one that should not excite the covetousness of the world. The other things that he had heard, however, he longed with the greatest diligence and the greatest reverence to perform. For he was not a deaf hearer of the gospel, but committing all that he had heard to praiseworthy memory, he tried diligently to carry it out to the letter. O yan. So, ayan, sabi ni Sister Yolanda, ang kanyang sagot ay letter A. I think Fray Elias. Ayan. So, alam niyo po, napakaganda nitong sinulat ni Blessed Thomas Celano na ginawa po ng ating Holy Father or Seraphic Father Saint Francis, no? Na yun nga po, nagpunta siya sa pare para makinig ng anong explanation tungkol dun sa gospel na narinig, no? Kita niyo po, no? Sana lahat ng Kristiyano, lahat ng Katoliko, katulad ni Saint Francis, no? Pag merong hindi tayo masyadong naintindihan sa homily o sa ano ng pare, puntahan natin o kausapin natin, no? Kasi minsan yung iba, imbis na kausapin, no, i-criticize, bakit gano'n yung preacher, no? No? So kung hindi natin naintindihan, wag muna nating i-judge yung i-criticize yung pare, no? Kausapin muna natin, tanungin natin, Father, ano bang ibig sabihin mo dito, no? So yun po, no? And malay nyo, no, maging kaibigan nyo pa yung pare, no? Huwag tayong gumaya dun sa iba na ano, no? Hindi na nga nakikinig, no? Gi-criticize pa yung pari na nag-homily, no? Ginagawan pa ng issue minsan, no? So, pangit po yun, no? And tingnan yung ginawa ni Saint Francis, no? Nung narinig niya yung tungkol sa gospel, no? Siya po ay kaagad na sumunod to the letter. Sabi pa nga niya, no? Hindi siya dalawang isip na sundin kung ano yung sinabi ni Lord sa pamagitan ng kanyang minister na pari, no? Na nag-explain sa kanya about sa gospel, no? So, ganyan po, ano? Mga brothers and sisters, gayahin natin si Saint Francis, no? Na yan po ang tunay na no? Na disciple ni Lord, no? Yan po ang tunay na followers ni Jesus, no? Hindi man siya appointed son of God katulad ni Kibuloy, pero marunong siyang sumunod. Ito si si Saint Francis. Ayan, gayahin po natin ang ating Seraphic Father na si Saint Francis, no? At yun nga po, no? Doon din nagsimula yung pagsusuot niya ng habit at yung cord. Ayan. Niya, no? At yun nga po, yung habit ng mga Franciscan ay in a form of a cross, no? Ayan. So, diyan po tayo magtatapos sa ating Franciscan origin. Ayan. At next time, nasa chapter 10 na po tayo ng First Life ni Saint Francis na sinulat ni Blessed Thomas Celano. Okay. At dumako na po tayo sa ating third batch. Bago po yan, sabi ni Sister LB Jem Ligara, problem of internet. Ayan. So, medyo may problema si Sister kaya hindi siya siguro masyadong nakaka-participate sa atin dito sa Franciscan time now. Anyway, andiyan ka naman, no? Importante ay nanonood ka. Ayan. So, sabi ni Sister LB Jem Ligare, ang sagot daw niya ay si Fra Leo. I think letter C, no? Letter C. So, tatlo na pong sumasagot sa ating Franciscan trivia. Si Sister Tess, sabi niya letter B. Si Sister Yolanda,
Paka, sabi niya letter A, at si Sister LB naman ay letter C, Falio. Tama ba? So ulitin natin, tingnan natin nga uli. Sa ating Franciscan Trivia, okay, wala. Sister Gemma, saan mo nakuha yan? Wala pala siya sa... Anyway, ulitin natin Sister Gemma yung pagpipilian. Nakalimutan yata, no? So, who is the friar who went with Saint Francis to Mount Laberna? Ayan. Friars Leo, Maceo, and Angelo. A. Fray Elias, B. Fray Rufino, C. Fray Illuminatus, or D. Fray Giles of Assisi. Okay? At yan po, bilisan lang natin. Shoutout natin ang mga kaibigan natin dyan sa Manila. Sa mga Meme and Toffee ng Manila, kay Brother Alvin Kate De Perio, kay Sister Nila Espirito, Sister Marisa, Sister Luisa, Sister Bergie, ayan. Gayon din kila Brother June, kay Mami Flory Casiano, ayan. I think, baka nasa Cebu ba siya? Ayan. Ayan. Brother Reynante, Brother Rustico Mirasol, or Brother Tex. Ayan. Batiin that shoutout din natin. Ayan. Nandiyan na kanina. Si Sister Biralen Taguligan, Brother June Merla Taguligan, Johannes Dave, at sa ating mga kamag-anak dyan sa Malibay at Valenzuela, ayan, sa mga Prado at Salice, ayan, kila Kiran Prado, ayan, Mark Prado, ayan. Of course, shoutout din natin sa mga kaibigan natin sa Bicol, ayan, sa mga YFI, kila Chami, Kim, Jesusa, Jasmine, Criselda, Maylene, Cynthia, kila tama ba? Kila Tony and Nida and Tony Bosch, kay Sister Rosie Sigara, kay Sister Vilma Chua, Sister Tess Catherine, Sister Hani Pascual Abilay, Mother Isabela, Sister Lina Mendoza. Kaya nga pala, congratulations sa mga nag-nobis na mga Meme Toffee ng Naga. Ayan. Kay Brother Mel, ayan, sa mga nag-nobis. Ayan, congratulations po. At kay Sister Marie, Sister Maximiliana, Sister Connie, Mother Joaquima Manaynoni, ayan, sa Esperanza. Sa Bahay Esperanza ba to? Anyway. Kay Father Jed, Anthony Peña, ayan, kay Ate Milet and Kuya Hiner Compuesto and family, at sa mga nandyan sa Naga People's Market. Shoutout din natin kay Engineer Uy and family at sa mga Servant of the Black Nazarene. Shoutout. Shoutout din natin kay Nanay Andring, Ate Menalyn at Sister Mila na masipag na naglilinis dyan sa church ng Coredemptrix. Shoutout din natin si Brother John Michael Lanon. Ayan. At sa mga kay Ma'am Beauty, Kimberly Esmeralda Chepriaso and family, sa mga DJ at nagtatrabaho dyan sa Radyo Caritas Marie, 98.3 FM, The Mother's Touch, ayan, buo yan. And of course, sa mga officers and Meme Toffee ng Naga, kay Brother Benedict, Joseph Gomez, Brother John Paul, at sa kanyang buting may bahay, kay Doris Tesorero de Guzman, kay Brother Third Nico, Brother Peter, anyway, si Brother Peter nasa Cebu na, ayan, as aspirant, kay Ate Mean and Balderrama family dyan sa Daet, kay Manay Luz din at Kuya Edgar sa Daet, kay Sister Katia Besa, kay Manoy Umboy, ayan, at sa Aklik, ayan, sa mga consecrated life dyan po sa Naga, at sa, of course, sa mga Salesian ng Don Bosco dyan po sa Pakol, ayan, shout out din natin. Isa dyan, si Father ay ating kababata sa Malibay. Ayan. Okay. So, ay, medyo lumagpas na po tayo sa oras. Pero, ayan. At least, anyway, ang announcement po natin ay siguro dalawa lang po. Una sa lahat, announcement natin sa mga Meme Toffee, YFI Bukidnon, meron po tayong recollection this coming Sunday, September 15, and yan din po ang remittance na rin ng mga nakuha sa ticket, no, para malaman na natin at pagsamahin na yung mga pangalan ng mga sumali sa ating
ticket para sa ating piyesta. At para this coming October 4, ayan, maano na natin kung sino yung mga nanalo sa ating ticket, no? Sa mga ating mga prize, ayan. And of course, September 17, ayan nga, yung ating 800 years ng stigmata. So, yan, and so September, and hopefully magsama-sama po tayo uli next Thursday, God's willing, para sa ating Franciscan Time Now. Same time, same channel. And of course, batiin natin yung mga nag-birthday from this week. Nga pala, si Sister Inday Talibong at sa mga lahat naman nag-birthday this week. Ayan, happy birthday po sa inyo. At sa ating Franciscan Trivia, ayan, sabi ni Sister LB Jem, hindi daw niya nakuha. So anyway, ang ating Franciscan Trivia, who is the friar went with Saint Francis to Mount Laberna, together with Friars Leo, Masay, and Angelo, A. Fra Elias, B. Fra Rufino, C. Fra Illuminatus, D. Fra Giles of Assisi. So ang correct answer po ay letter B. So tama si Sister Tess Catherine. Wow. Talaga nagre-research si Sister Tess, no? So ang correct answer po ay letter B, si Fra Rufino. Ayan. Hindi yung si Fra Rufino sa tulo-tulo. Si Fra Rufino na isa sa mga first disciples din ng ating Seraphic Father Saint Francis. So congratulations kay Sister Tess Catherine Bandi na sa wakas nakasagot ng tama this week. Ayan. And salamat din at congratulations pa rin. Salamat pa rin kahit na hindi nagtugma tama yung sagot. Salamat pa rin kay Sister Yolanda Paca at Sister LB Jem Ligaran na nag-try na sumagot sa ating Franciscan Trivia. Okay? So isama po natin sa ating panalangin ang mga intensyon ng lahat ng mga nagpa-shoutout at nanonood sa ating Franciscan Time Now Live. Ayan. At of course, isama uli natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Sister ang kaluluwa po ni Fra Giles, no? At muli po, no? Hiningi po namin na ipagdasal po natin siya na bukas po ang libing ng ating kapatid na si Fra Giles. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I adore you, our Heavenly Father, because you place in the most pure womb of Mary your only begotten Son. I adore you, Son of God, because you condescended to enter the womb of Mary and became through your actual Son. I adore you, Holy Spirit, because you deigned to form in her immaculate womb the body of the Son of God. I adore you, most Holy Trinity, one God, in the Holy Trinity, for having ennobled the Immaculate in such a divine way. I will never cease daily from the first moment I awake to adore you most humbly, O Divine Trinity, with my face to the ground, repeating 3 times, Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary Immaculate, Queen of the Seraphic Order, pray for us. The Lord be with you and with your spirit. The blessing of our Seraphic Father, Saint Francis, may the Lord bless you and keep you. May he show his face and be merciful to you. May he show his countenance and bring you his peace. And may Almighty God bless you, your family, friends, and loved ones, your health, your work, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So muli po, maraming salamat sa mga nag-participate sa trivia, sa mga nagpa-shoutout at nanonood sa ating Franciscan Time Now this September 12, 2024, Feast of the Holy Name of Mary.
So muli po, ang inyong nakasama, ang inyong host, Father Johannes Jeremy Maria Salise, nagsasabing, Ave Maria, smile, and God loves you. Thank you.